Pinapaimbestigahan sa ombudsman ni ACT Teachers Party List Antonio Tino si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte dahil yan sa mga maanumalyang flood control project sa kanyang nasasakupan. Sa dokumentong dala ni Tino, 80 kontrata mula sa 2019 hanggang 2022 ang nakitaan umano nila ng irregularities. Katumbas aniya ito ng higit 4 na bilyong piso. Ayon sa kongresista, karamihan sa mga kontrata ay ghost projects, habang ang iba naman ay 2 beses na napondohan sa GAA noong 2020. 10 kontrata rin ang idineklarang completed pero hindi pa rin tapos ang konstruksyon. Sangkot rito ang pinakamalaking kontraktor na Genesis 88. Kasama rin sa sulat ang detalyadong analysis na naglalaman naman ng pagsusuri ng mga proyekto. Samantala sa isang Facebook post, kinuwestiyon ni Pulong ang reklamo at iginit na bakit hindi ang mga kontraktor ang inirereklamo. Pero buwelta ni Tino, responsibilidad ni Duterte ang mga proyekto. Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangan maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas sa pagsusuri pa lamang ng mga datos, ng mga kontrata mismo at ng mga accomplishment reports ng DPWH. No?